Ang totoong paglilingkod sa kapwa anuman ang estado mo sa buhay ay diwa ng pagiging tunay na alagad at tagasunod ni Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-araro o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain? Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay service. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong page na ito na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Maraming salamat po muli sa mga nakaka-appreciate ng ating apostolate na ito at nagbabahagi ng video ito sa kanilang mga kakilala. Lalong-lalo na po yung mga OFWs natin, yung mga nasa ibang bansa, lalo na sa Middle East na walang access sa liturgical celebrations, walang access sa misa, walang access sa pakikinig ng salita ng Diyos physically. Ako'y nagpapasalamat dahil kayo ay natutulungan ng ministry ng apostolate na ito. At sana po, baka marami pa tayong mga kababayang Pilipino na hindi pa naaabot ng salita ng Diyos na nagtatrabaho sa ibang bansa. Please, baka kailangan din nila ang word of the day. Paki-share ang video ito sa kanila. And thank you very much sa inyong patuloy na suporta at pagsubaybay sa ating programang ito. Mga kapatid, dinadala tayo ni Jesus sa napakahalagang salita sa pagiging tagasunod niya, sa pagiging alagad niya. At yan ay ang paglilingkod, service. Yung bang salitang ito ay mahalagang maunawaan natin na kakambal ng pagiging Kristiyano ay ang paglilingkod. Yung paglilingkuran natin sa isa't isa, that we serve one another. Dito sa ating gospel, binabanggit yung master and servant relationship. Master-servant relationship. At kung titingnan natin, yung dalawang klase ng master-servant relationship, yung isa yung Gentile and the other one ay Christian master and servant relationship. Dun sa Gentile master and servant relationship, yung bang ang servant, ang isang alipin ay talagang alipin na mababang uri, na ang tingin ng mga hintil na masters ay yung kanilang mga alipin ay merong duties, merong mga gawain, but they don't have legal rights, walang karapatan. Kaya nga, ang tingin lang sa kanila ay mababang uri, meron silang obligasyon, meron silang gawain, pero walang karapatan. Yun yung tinatanggal ng mga Gentile masters sa kanilang servants. Kaya nga sabi rito sa gospel, di ba pagka dumating yung inyong alipin galing sa bukid o sa pag-aalaga ng hayop, sinasabi ninyo, paghanda mo muna ako ng pagkain at kumain ka pagkatapos kong kumain. Ganun yung mga Gentile masters, no? Na kahit pagod yung servant nila, kahit galing sa bukid o nag-araro o kaya ay nag-alaga ng hayop, kahit pagdating nila sa bahay at pagod, ay pagsisilbihan pa nila yung kanilang master, no? At sabi nga ng Panginoon, kayo bang mga masters ay
Pinasasalamatan ba ninyo yung inyong mga alipin dahil sa kanilang mga ginagawang pagsisilbi sa inyo? Hindi, di ba? So that is a Gentile master-servant relationship. Pero binabago ito ni Jesus. Yung Christian master-servant relationship, sabi nga niya na kapag naabutan ng master na ginagawa ng kanyang alipin, yung kanyang tungkulin, ano ang gagawin ng master? Aba, isusuot yung kanyang apron at sasabihin doon sa kanyang mga alipin, maupo kayo dyan, ako naman na magsisilbi sa inyo. Pinagsisilbihan niyo ako, this time ako naman na magsisilbi sa inyo. Umupo kayo dyan at ako maghahanda ng pagkain para sa inyo. Di ba napakaganda nung ganong diwa? Napakaganda ng ganong mentalidad. Kaya binabago na Jesus yung master and servant relationship. At sabi niya, kapag pinasalamatan kayo dahil sa ginawa ninyo, sabihin ninyo, ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Mga kapatid, this is really very beautiful. Na ang tunay na diwa ng paglilingkod ay pagmamalasakitan sa isa't isa. Kaya sana yung nanunood nito na merong mga katulong, kasama sa bahay, magandang bumuo ng magandang ugnay ng relationship, yung bang Christian master and servant relationship, na nandoon yung napakahalagang salita, malasakit, yung pagmamalasakitan sa isa't isa, na hindi mababa ang turing, hindi mababa ang tingin, kundi magkapantay na dignidad. Dahil tayo, master ka man o servant, lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo nilikhang wangis ng Diyos and we have equal dignity. Nakakalungkot minsan kapag nakakarinig ako ng kwento, yung mga kapatid natin, mga kapwa Pilipino, na mula sa hirap, napunta sa ibang bansa, gumanda ang buhay, yumaman, pero pumangit ang ugali, yung bang naging mata pobre, na para bang hindi nanggaling sa hirap, na para bang hindi na Pilipino ang tingin sa sarili, yung bang angat na, iba na, especially yung mga ng ibang bayan at gumanda ang buhay sa ibang bansa, minsan mas pumapangit yung ugali. Sana hindi tayo ganong klaseng tao. Sana yung bang kahit na umangat, kahit na gumanda yung buhay, yung nananatili ka pa rin mapagpakumbaba. Hindi nawawala yung diwa ng paglilingkod sa kapwa. Hindi nagiging mata pobre, hindi nagiging mapanghamak ng kapwa, kundi nandun pa rin yung pagnanais na tunay na makapaglingkod sa kapwa. Pero on the other side, it is amazing to hear yung mga umunlad sa buhay, pero makita mo yung kasimplihan, makita mo yung kababaang loob, makita mo yung kabutihan ng kalooban pa rin nila sa kabila ng mga narating at naabot nila sa buhay. It's really amazing. Mas hinahangaan ko yung ganon na mga tao na sa kabila ng mataas na posisyon, maraming narating sa buhay, ay still rooted on the ground. Nandun yung kababaang loob, nandun yung diwa ng paglilingkod, makikita mo sa kanila si Kristo, yung tunay na diwa ng pagiging Kristiyano. Kaysa dun sa mga gumanda nga ang buhay, pumangit naman ang ugali. Mga kapatid, sana wag mawala sa atin bilang Kristiyano, lahat tayo tinatawag na maglingkod sa isa't isa. Ano man yung estado mo sa buhay, ano man yung narating mo sa buhay, ano man ang mga nakamit mo sa buhay, always remember na lahat ng ito na pagpapala ng Diyos ay biyaya, hindi para sa ating sarili. Ngunit binigay ito ng Diyos para gamitin natin sa paglilingkod sa isa't isa, sa pagpapaunlad hindi lang ng sarili kundi ng kapwa, higit sa lahat, sa pagpapalalim ng ating relasyon. Mga kapatid, hilingin natin ang tunay na diwa ng paglilingkod na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag marami tayong nagawa sa buhay, kapag marami tayong natulungan, kapag marami tayong narating, kapag maraming nabagong buhay dahil sa atin, sabihin natin, tayo mga walang kwentang alipin, ginagawa lang natin ang ating mga tungkulin. At pagharap natin sa Diyos, sa huling araw, kung tayo ay pagpalain at biyayaan ng buhay na walang hanggan, ang sasabihin natin sa Diyos, Panginoon, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po
sa mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin para kami makapaglingkod sa aming kapwa. Basbasan mo po kami, linisin mo ang aming mga intensyon, bigyan mo kami ng kababaang loob at tunay na diwa ng paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.